ito po kasi nga si Bato de la Rosa, meron na nga daw pong warrant of arrest na aasahan. At ang naglabas po niyan si Boying Remulla at meron pong nagsalita sa kanya o nagsabi sa kanya na kumpirmado. Ate Gina Calonia, hello po. Kumpirmado po na meron po talagang warrant of arrest etong si Bato de la Rosa. Ako, naniniwala ako kay Sec Boying. Kasi hindi naman, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman maglalabas ng kumbaga, salita na hindi totoo. Kasi kapag, kunwari, hindi pala totoo na may warrant of arrest si Bato de la Rosa, mapapahiya ang dating DOJ secretary. Kaya, ako naniniwala, totoo na mayroong warrant of arrest si Bato, pero syempre, ang ICC po, hindi naman po yan kukumpirmahin Kasi, syempre, kapag kinumpirma nila yan, may posibilidad na magtago yung akusado. Yung binigyan ng warrant of arrest. Kaya po, kung tuwa mga DDS dahil daw po wala naman palang warrant of arrest si Bato at sinasabing fake news daw etong si Sec Boying, ito panoorin natin tong video ng interview ni Attorney Cristina Conti. Okay, ito play natin. Good morning po, Attorney. Yes, hello. Ayan na si ma'am. Ma'am, ano po ang impormasyon ninyo dito sa arrest warrant daw? Meron na nga po bang inilabas laban kay Senador Bato de la Rosa? Nako, showbiz answer pa rin tayo. We can neither confirm nor deny kasi yung ICC hindi pa rin niya kinukumpirma. May komplikasyon din kasi yan na baka yung dokumento ay hindi pa for public consumption. Kaya, sabi nga ng mga biktima, okay lang din naman kasi hindi naman ito parang lalabas ba, meron ba? Ang ano na lang, we will assume that a warrant of arrest has been issued, especially because dapat naman talagang mag-issue ng warrant kay Bato de la Rosa. So possible po na meron, pero hindi lang Nilalabas ng ICC Dapat sa kanilang secret. website. Oo, dapat secret pero na-anunsyo. Oo. Ma'am, bakit po kaya kailangan, Attorney Conti, bakit kailangan secret? Ayun, so meron nga daw po talaga at hindi lang, kumbaga, hindi for public consumption pa yung papeles o yung mga hindi pa inilalabas ng ICC. Pero alam naman natin nangyari na yan kay Bato de la Rosa, 'di ba? Bulong-bulungan, sinasabi, pinagchichismisan na merong warrant of arrest si Bato. Eto si Digong, pero 'di ba, hindi po wala nagkumpirme. Si Trillanes ang nagsasabi na, meron ka, uhuli na 'yan. Pero hindi nila pinaniwalaan si Trillanes noon. 'Di ba? Kasi nga po, syempre, pag pinaniwalaan nila si Trillanes, 'di ba? Mag-aano sila niya. Kumbaga, pag pinaniwalaan nila si Trillanes, parang talagang sila, lugmok na lugmok. Kasi nga po, syempre, Trillanes yun pero ngayon kasi, etong ang nagsasalita na po ay ito pong si Sec Boying Remulla. Ako nga, hinala ko nga, ang nagsabi kay Sec Boying Remulla, si Trillanes yan ang hinala ko Yan ang nagsabi kay Sec Boying at etong si Sec Boying bilang ating ombudsman actually wala namang masama dun sa kanyang inilabas. Obligasyon naman ng mga public official na maging transparent sa mga kababayan natin. Ito lang naman si pangalan nito si Marcoleta lang naman ang hindi transparent Diba?
sa totoo lang, itong si Sec Boying, nung nilabas yan, naniwala ako at alam ko na hindi yan fake news. Pero syempre, para mapangalagaan ng ICC ang kanilang, kumbaga, yung bang, para hindi lang masira ang kanilang proseso, para mapasuko, mahuli, itong si Bato de la Rosa, di ba? Hindi nila inaamin, hindi sila nagkukumpirma. Okay lang yun, walang problema. Pero alam naman ng mga yun Alam naman ni Bato na meron na siyang warrant of arrest na papalabas. Bakit? Akusado siya ng ICC. Sa pagkakahuli kay Digong, iyan ay isang malaking senyalis na meron ng kasunod na warrant of arrest at ang warrant of arrest na yan, posible si Bongo, si Bato, at ang iba pang mga co-perpetrators nitong si Digong. na-anunsyo. Oo. Ma'am, bakit po kaya kailangan, Attorney Conti, bakit kailangan secret itong paglabas ng warrant sa katulad po ni Senator Bato de la Rosa? Marami kasing nakalagay sa warrant of arrest na pwedeng maturing na private information. Ilan dyan, posibleng nandun ang pangalan ng ilang witnesses, posibleng nandun ang private information mismo ni Bato de la Rosa, posibleng, kumbaga, masangkalan yung ongoing processes kay Duterte, tapos pati kay Bato. Kaya, nagkakaroon ng pagkakataon dapat na i-redact. Diba, yung nakikita nating dokumento mula sa ICC, maraming parang naka-redacted, Yes, may parenthesis. Protection yon nung mga taong involved at nung proseso mismo. Pero kung i-redact lang naman nila ito, so ilalagay lang nila redacted and then they can release it na doon sa website nila. Pero talaga bang walang nire-release na warrant of arrest doon sa website ng ICI para maging reference kung meron nga or wala? ICC tayo ICC, sorry. ICC. Nalilito na kami sa ICI at ICC. Oo nga Pero yes. Mas ako rin Pero itong parang option to make public the document, ibang punto pa yan. Diyan napapasok yung kumbaga politika. Ang ICC technically dapat publiko yung mga dokumento niya, pero kung sa tingin niya masasangkalan yung pagiging public ng dokumento sa enforcement ng warrant, posibleng may hiling yung prosecutor na wag mo nang i-public para lang masigurado na mahuli yung tao. Case in point, yung nangyari kay Duterte. Pinagchichismisan pero hindi na kumpirma until hinuhuli na siya. Yung meron namang experience yung ICC na in-announce niya. Nag-press con kaagad. Pero ito ay para dun sa mga suspect na mukhang hindi or never niyang mahuhuli. Presidente ng Russia, presidente o prime minister ng Israel, itong si Netanyahu at saka si Putin, in-announce na lang ng warrant of arrest kasi baka akala ng ICC or iniisip ng ICC, hindi na natin mahuhuli to. So dalawang taktika yan. Public, pero hindi mo mahuhuli, or secret pero mahuhuli mo. Kaya So ito pong si Bato de la Rosa, hindi po talaga safe. 'Di ba? Kasi may mga taktika nga po ang ICC para po anuhin po 'yan. Kumbaga kung paano nila i-execute ang paghuli dito kay Bato de la Rosa. So 'yan po mga para pamamaraan para po mahuli si Bato. Hindi naman importante dito kung kinumpirma ng ICC o hindi. Kasi nga, in the past, nakita na natin na nangyari kay Digong. Di ba, sinabi na nga. May warrant of arrest, pero hindi pinapaniwalaan. Di ba, sinabi naman ni Trillanes, pagkatapos ng termino mo, ipapakulong ka namin. Pero hindi po pinaniwalaan ng mga Duterte at ng mga Dutae supporter. Kasi nga po, syempre, ay niisip nila, Duterte lang ang malakas, pinakamakapangyarihan sa Pilipinas. Hindi mahuhuli kailanman ng ICC. Ano sabi ni Digong? Sasampalin niya mga ICC pag pumunta dito sa Pilipinas. May nagawa ba siya? Nung hinuli siya?
Pagdating niya dun sa ICC, ano sabi niya? I am Rodrigo Roa Duterte. Oh, di ba? Wala naman siya nagawa. Di ba? Wala siya nagawa. Kaya dito, kapag itong talagang meron na pong warrant of arrest si Batot, isinilbi po sa kanya at huhulihin talaga siya. Ganun lang din mangyayari kay Bato, katulad na nangyari kay Digong. Walang nagawa ang mga dutae. Walang nagawa. Yun po ang ano niyan. Diba? Yan po ang katotohanan niyan. Hindi si Digong ang malakas. Ang malakas ay ang batas. Meron pa rin pong batas. Meron pa rin po tayong batas na dapat pong sundin. Hindi po totoo na si Digong ang malakas. Dahil na ipakita na po naipakita na po na talagang mas malakas pa rin po ang batas ng Pilipinas dahil nga po naipakulong ang isang katulad ni Digong. 'Di ba? Wag nilang sabihin kasi na yung si Digong lang malakas kasi kapag sinabi nilang si Digong lang ang malakas, hindi po yan na nagagalaw, hindi po yan na nahuhuli. Hindi po yan na kumbaga talagang untouchable. Kaya lang hindi untouchable eh. Kulong gabol ang nangyari dahil nakulong. Kulong gabol. Bulok ngayon sa kulungan si Digong 'Di ba? Amber Gray, hello po. Okay, Ate Cristina Lakwata. Ayan, shoutout po. Hello po sa inyo. Yan, nahatsing po ako. Pasensya na. Excuse me po. Nalamig nadali ko ng sipon dahil po sa bagyong uwan. Ang lamig kasi. Ayan. Hello po, Jonathan. Sabi ni Jonathan, ulol daw yung nanay-tatay niya. Ba't ganun? Jonathan, kausapin mo nanay-tatay mo. Wag mong dalhin dito yung problema nyo ng pamilya mo dito sa live ko. Pag-usapan nyo ng nanay-tatay mo, pabarangay mo nanay-tatay mo, bakit pinanganak ka pa, ulol ka din, di ba? Kung ulol lang nanay-tatay mo, ulol ka din. Kaya, pag-usapan nyo na maayos yan. Dalhin mo sa barangay, Jonathan Ramos. Wag mong dalhin dito sa channel ko. Okay. Kuya Danilo, ayan. Hindi po ako sumama kasi mahal po ang gasto sa biyahe. Ayan. At magpapasko kaya hindi po ako sumama. Saka may paparating na bagyo eh. Ayan. Amber Green, hello po. Buti nga po, hindi ako sumama doon kasi may paparating na bagyo eh. Bantag nga, nakatago. Bato pa. Sabi ni Lemlem. Di ba? Si Bantag, hindi naman po yun na public servant. Wala naman na siya sa pwesto. Si Bato de la Rosa, kung siya magtatago, parang na rin niya sinabi, tanggalin nyo na ako sa Senado. Ayan. Aquarius Girl, hello po. Ito, play pa natin tong video ni Attorney Conti. Okay. At tingin ko, it's the latter para kay Bato de la Rosa. Kaso, in-announce na ni Ombudsman. Yeah. So may basis kaya, may negative effect. May negative effect kaya yun. At may basis po ba yung statement ni Ombudsman Remulla? Possible ba na nagkamali ang isang ombudsman sa ganitong impormasyon? Well, to be fair to the Ombudsman, may sources yan. Dati ang DOJ Secretary. At career, hindi palang career, kundi matagal na politiko. Hindi siya nasa career service, kundi politiko elected official. Kaya maraming mga galamay, maraming mga tenga yan on the ground. Kaya posible talagang meron siyang nakausap. Hindi naman ang sinabi niya May nagsabi sa kanya. Hindi kumbaga nabasa niya yung waran. Posibleng alam niya, posibleng totoo yun. Pero kung bakit niya sinabi ahead of time,
Yan ang hindi ko alam. Ang ano ko lang, sa totoo, hindi naman sorpresa to kay Bato de la Rosa. At the fact that, kumbaga, dati pa lang, ugong-ugong na yan. Pero the fact that Duterte was arrested, alam niya ng pila siya. Next in line na siya. Kaya, nag-abang kami ng mga statements niya. Fortunately, fortunately, kung pagbabatayan natin ng statement ni Bato mismo, siya mismo, hindi daw siya manlalaban, hindi daw siya magre-resist ng arrest, at kumbaga, he will submit himself voluntarily kung dumating na ang warrant. Susundan niya lang, sabi niya, yung proseso. Kaya wala kaming inaasahan na tataka si Bato, wala kaming inaasahan na, ayun nga, manlalaban siya o kaya magre-resist pa nung aresto. Dahil siya mismo ang sabi, susundin lang niya yung batas. Attorney, maaari ba siyang maprotektahan dahil nga siya ay sitting senator? Maaari ba siyang maprotektahan ng Senado kung sakali man na, let's say, weekdays mangyari itong pag-aresto sa kanya na kagaya nangyari before kay former Senator Trillanes na aarestohin siya pero hindi naman na-aresto? Possible ba yung mga ganitong senaryo? Possible, pero hindi dapat protektahan ng Senado ang mga mamatay tao o kaya maski mga korap. So, hindi basta-basta yung proteksyon na ibibigay ng Senado. At hanggang hindi nag-engage si Bato de la Rosa dun sa proseso sa ICC, kumbaga, nag-submit ba yan ng motion to dismiss na tinatawag natin, motion to quash, hindi yan pwedeng basta-bastang magtago na lang sa Senado forever. Kaya, sabi naman ni Senator Tito Soto na hindi siya pwedeng hulihin habang may pasok, parang ganon. Kumbaga, to maintain the integrity of the Senate, siguro habang may session, wag naman. Siguro caution lang dun sa mga manghuhuli na edi intayin na lang na matapos yung session o kaya sa labas ng Senado hulihin. Pero ako, tingin ko, walang rule na explicit na bawal pumasok ang mga pulis para manghuli ng tao sa loob ng Senado. Ayun. So, wala pong batas na magpoprotekta kay Bato para siya'y maprotektahan ng Senado at hindi siya hulihin sa oras ng session. So, wala pong batas na ganon. So, etong si Bato, ewan natin, kung talagang malakas ang loob ng huhuli kay Bato, kahit may session, pupusasan siya doon, di ba? O kaya, habang meron siyang ginagawa na involve ang kanyang pagiging senador, di ba? Tignan natin, kasi wala naman palang batas na pumoprotekta. Pero siguro, di ba, paggalang na lang sa ibang mga senador at sa Senado. Kasi nga si Trillanes naman noon hindi din naman nahuli. Pero etong si Bato, tignan natin. Pero alam niyo po, napakaswerte pa rin nga ni Bato dahil meron nga po tayong panibagong inilabas na Supreme Court guidelines sa mga extradition, sa mga katulad ng ganitong pangyayari, katulad nitong kay Bato, na kailangan muna na dumaan sa proseso dito sa Pilipinas bago po siya dalhin sa ibang bansa. So, yan ang titignan natin kung ano ang mangyayari diyan, kung anong proseso yan, ano ang mga pagdadaanan, malalaman po natin yan sa mga darating na araw. Kapag talagang ipinakita na, inilabas na ang warrant of arrest. Ngayon, doon naman sa sinabi ni Attorney Cristina Conti na hindi naman nila nakikitaan o wala namang senyales na itong si Bato de la Rosa ay hindi magtatago, di ba? Hindi tayo nakakasigurado kasi hindi naman natin hawak ang utak ni Bato. Wala naman tayong kumbaga, hindi natin alam kung ano iniisip niyan. Kung magtatago siya, edi okay lang. Wala naman sa atin mawawala kung magtatago siya. Diba? Choice niya yun. Ngayon, kung magtatago siya, para niya na rin sinabi, tanggalin niyo na ako sa Senado. Kung magtatago siya, para niya na rin sinabi, hindi ko deserve maging senador. Kung magtatago siya,
Di ba? Parang nyo na rin sinabi na sa mga bumoto sa kanya na ang bobobo nyo, binoto nyo ako, magtatago lang naman ako pag may warrant to, pares na ako. Di ba? Kaya, di ba, kung magtago si Bato, edi masaya ang mga DDS. Di ba? Yun lang yun. Sasaya ang mga DDS. Bakit mga bobo nga sila eh? Kasi nga, pinoprotektahan nila at sinusuportahan nila mga kriminal. Kaya pag nagtago si Bato, isang malaking milestone yan sa mga DDS. Isang malaking achievement yan para sa kanila. Kasi nga po, bobo yung mga DDS na yan. Bobo yung mga yan eh. Hindi naman yun na gugustuhin na yung hindi maparusahan si Bato. Ang gusto niyan, maging safe si Bato. Hindi magkakaroon ng hustisya yung mga naging biktima ng EJK. Ngayon, mas lalong kakamuhian ng mga Pilipino ang mga dutae. Ganun lang yun. Diba? Kaya, talagang po yan. Kumbaga sa mga DDS, masaya sila. Pero, diba, sa mga biktima ng EJK, isang malaking dagok yan para sa paghahanap nila ng hustisya. Pero, yun nga may option si Bato. Diba? May option siya, magtago o magpahuli. Sabi ni Ate Loretta, ang tagal naman kasi mahuli. Yun nga po, kailangan po natin na sumunod sa proseso, kailangan po natin na maghintay. At kasi kung maalala naman ninyo, katulad nung nangyari kay Digong, 'di ba? Ilang panahon din ang lumipas bago siya mahuli. 'Di ba po? Kaya taste lang. Ang hustisya naman po, kahit matagal, ang importante, may hustisya pa din. 'Di ba? Naipakita naman ng katulad naman ito nga nangyari kaya Digong, naipakita naman ng batas na siya pa rin ang mas mananaig. Kahit na magsisigaw ang mga Dutay supporter, Dutay lang malakas! Pero si Digong binulok sa kulungan. Yan. Ate Channel Paris, ayan, bayo-bayo daw po sa sa like. Ayan, sa mga di pa nagla-like. Ate Bergie. Ayun, hello po, nandiyan pa din. Admin Lalaine, baka makita siya doon. Sis Bergie Badiola kasi mangingibabaw siya doon at siya kalbo. Oo, masukal yan, yung Sierra Madre. Napakahaba ng bulubundukin na lugar na yan. Kaya nga po, ang daming nananawagan dyan na protektahan po ang Sierra Madre dahil yan ang ating, kumbaga, tagapagtanggol sa ulan. Basta DDS, bobo yan. Diba? Ito naman yun eh. Gagalit, alam mo, mga DDS, pag nagsabi ka ng totoo, magagalit yan mga yan. Katulad yan, kapag sinabi mong si Bato de la Rosa, mabubulok sa kulungan, magagalit yung mga yan. Kapag si Digong, sinabi mo na nabubulok sa kulungan si Digong, magagalit yung mga yan, kahit totoo yung sinasabi mo. Diba? Ganyan mga DDS ganyan sila kabobo. Katulad nito, yung sinabi natin na si Digong, magpapasko sa kulungan, nagalit yung mga DDS. Totoo lang naman yung sinasabi natin. Boss, dun rin po ba sila ikukulong pag nahatulan na sila? Opo, maganda po kulungan nila. Maganda kulungan nila dun. Kuya Danilo, ayun sayang lang ang practice niya sa paglublob sa drum na may ice kung magtatago lang siya. Oo nga, nag-practice nga pala yan.
Nag-practice yan maglublob sa sa drum na may ice. Pinractice daw siya nung anak niya. Subuko na lang, 'di ba? Kung wala naman talagang kasalanan at sinasabi niya na siya inosente, 'di ba? Kung wala naman talaga tinatago, edi magpakulong na lang siya. Ngayon, kung gustong sumama ni Robin Padilla, ikulong din si Robin. Para mabawasan ng bobo sa Senado. 'Di ba? Sayang lang pasahod diyan sa mga 'yan sa mga katulad ni Bato, ni Robin, sayang lang pasahod yan. Di naman yan nagsisilbi para sa bayan, nagsisilbi yan para sa mga dutae. Janet Manalastas ng Bulacan. Ayun. Saan po kayo sa Bulacan? Ayan. Yung bayan namin sa Santa Maria, binaha kami. Sa Santa Maria. Maapaw kasi yung doon yung tubig doon sa ilog ng Santa Maria kapag nagbabaha doon. Kapag malakas ang ulan, yung mga tubig galing Angat doon bumabagsak sa amin sa Santa Maria papuntang Bukawi, Marilao, May Kawayan. Ayan. So, sa mga nabaha dyan, o mga kababayan natin na salanta ng bagyo, huwag kayong mag-alala. Meron po tayong gobyerno ngayon. May gobyerno ang Pilipinas ngayon. Di katulad nung panahon ni Digong. Delay na delay ang mga pagbibigay ng tulong dahil ang inuuna ni Digong ay ang pogo at ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Ayun. So, okay.